For sure, merong ginawa na mabuti. Ang ating Panginoon this week. Ayan, so, at isa sa mga mabuting ginawa niya ay nandito tayo. Huwag po natin i-aim yung perfection. Kasi wala namang perfect. Pero yung progression, everyday, no, lumalaban tayo, bumabangon. Nandito sa atin yung pananampalataya natin. Sa Bible po, na isang tao na simula nakakilala sa Jesus, na bago yung kanyang Panginoon sa buhay, nakita niya po kung ano ba talaga yung purpose ng buhay niya. At ito po si Paul. Pinakalim, that's Romans 8:18. Napakaganda na sinabi ni Paul dito at ito ay nagsilbing motivation sa bawat isa sa atin. Ayan. Sabi nito, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Paul is saying that all the pain, struggles, and hardship we go through right now are nothing compared to the amazing future God has prepared for us. The joy, peace, and glory that we will experience with God one day are far greater than any suffering we face today. So kung ano po yung mga pinagdadaanan natin, lahat po ng ito ay temporaryo. Temporary things. At sabi sa Acts 20:24, bago umalis si Paul sa Ephesus, sinabihan niya yung mga elders kasi iwanan niya na. At ito yung sinabi niya, however, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task that the Lord Jesus has given me. The task testifying to the good news of God's grace. So, sana po ito ay maging hamon sa bawat isa sa atin na kung ano man yung sitwasyon natin, mga pinagdadaanan sa buhay, mga struggles, mga problema, ay malalagpasan po natin to. According to studies po, mas nagiging maayos ang buhay ng isang kabataan kapag yung kanyang spiritual aspect ay maayos. According to studies po. So, ibig sabihin mga kabataan, i-aim natin na mag-seek tayo ng time kay God. Pero lahat ng to ay kilos ng kaaway para sa atin. No? Hinahadlang nila tayo para lumapit sa ating Diyos. And right now, we have the opportunity na lumapit sa Diyos, magpasalamat sa lahat ng mga biyaya niya. Sige, palakpakan ng ating Diyos. Sabay-sabay natin papurihan ng ating Diyos. And praise the Lord, O my soul, all my inmost being. Praise His holy name. Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things, so that your youth is renewed like the eagles. The Lord works righteousness and justice for all the oppressed. He made known His ways to Moses, His deeds to the people of Israel. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. He will not always accuse, nor will He harbor His anger forever. He does not treat us as our sins deserve, or repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is His love for those who fear Him. As far as the east is from the west, so far as He removed our transgressions from us. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. For He knows how we are formed. He remembers that we are dust. As for man, his days are like grass. He flourishes like a flower of the field.
The wind blows over it, and it is gone. And its place remembers it no more. But from everlasting to everlasting, the Lord's love is with those who fear Him, and His righteousness with their children's children, with those who keep His covenant and remember to obey His precepts. The Lord has established His throne in heaven, and His kingdom rules over all. Praise the Lord, you His angels, you mighty ones who do His bidding, who obey His word. Praise the Lord, all His heavenly hosts, you His servants who do His will. Praise the Lord, all His works, everywhere in His dominion. Praise the Lord, O my soul. Salamat sa Panginoon. Dahil sa iyong Diyos na nagpapatawad at nagpapagaling ng sakit, tayo ay lumapit sa Kanya. Papurihan natin siya ngayong umaga nito. Tayo pong panalangin. Lord, salamat sa opportunity na makalapit kami sa iyo, Panginoon. Kami po ay makasalanan, Lord. At walang ibang paraan, Panginoon, upang malinis yung aming karumihan kung hindi lumapit sa iyo, Panginoon. Sa umagang ito, Lord, huwag po namin hayaan na lumipas tong araw na to na walang mangyari sa aming buhay, Panginoon. Lord, Ikaw yung manguna sa bawat isa. Sama-sama kami magpupuri ngayong umaga, Panginoon. Nagkakatiwala namin itong umaga na to, Panginoon, at nagpapasalamat sa mga biyaya, Panginoon, Lord, na aming naranasan sa buong linggo. Ikaw yung patuloy na manguna, Panginoon. Ikaw yung patuloy na maitaas namin ngayong umaga. Lord, maraming salamat. Ikaw yung matanghal, kapurihan, pag-alaya namin ng buhay, Panginoon. Maibigay namin, Lord, yung aming puso't isipan, lakas, Panginoon, sa iyo. Maraming salamat. Lord, Ikaw yung manguna sa mga plano namin, Panginoon. Hindi kami. Usap ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Pangaralan ka, Panginoon. Maluwalhati ka, Panginoon. Maibalik sa iyo lahat ng papuri at pag-isamba, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon Jesus. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sama-sama tayo magpuri sa ating Diyos. Purihin po natin ang Panginoon. Sabi nga po, kung may bigatin ka, ikanta mo lang yan. Siyempre, kung may pasasalamat ka sa Panginoon, ikakanta mo rin yan. Kaya sabi po sa awit 100, verse 4, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Amen. Sama-sama po natin purihin ang Panginoon. At natin yung dakilang pangalan. Hallelujah, Lord.
lumapit kami, Panginoon. Patuloy na papupurihan ka namin, Ama. Gaya nga po ng sabi sa mga salita mo, Lord. Ganun na lamang yung lalim ng pagmamahal mo sa bawat isa sa amin, Lord. Walang kayang pumuntay dito, Panginoon. And for that, we are truly grateful, Panginoon. So kung ano yung klase ng pag-ibig na meron ka para sa bawat isa sa amin, Panginoon. At dahil dyan, patuloy ka naming itataas, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy ka naming papupurihan, Lord, for who you are sa buhay pa ng bawat isa sa amin. Sa umaga pong ito, Panginoon, siyasatin po yung puso ng bawat isa sa amin, Lord. To make sure, Lord, na we are in proper alignment, Panginoon. Proper alignment of our hearts, Panginoon, to you. So ano yung nais ng puso mo din po, Panginoon, para po sa bawat isa sa amin. Kami po ay patuloy na lumalapit sa iyong banal na presensya, Panginoon. Sa iyong banal na trono, nagpapakumbaba, Panginoon. Kami pa ay humihingi ng kapatawaran sa lahat na bawat na aming ginawa, Panginoon.
intentionally or unintentionally, Lord, na hindi po nakapagbigay ng kaluguran sa inyo, Panginoon. Cleanse us, Lord. Purify our hearts. Purify us, Lord. Hallelujah. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagkakapas na sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagkakapa, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabangalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagkakapa, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabangalan mo. Biyaya, kaawaan, kapatawaran sa'yo. Yes, Lord. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabangalan mo. Yes, Lord. Kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Come on, church. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabangalan mo. Biyaya, kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, yes, Lord. Ito may karapat-dapat, Panginoon. Ngunit ang dahil sa pag-ibig mo, Lord, sa bawat isa sa amin. By your mercy, by your grace, Lord, we found that you found us, Panginoon. Hallelujah. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabangalan mo. Biyaya, kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Oh
biyaya, kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. katanungan sa aming mga buhay. Marami kaming nararanasan. Ano nga ba ang dahilan ng aming pagsunod? Ano nga bang dahilan ng aming pagpupuri? Ano nga bang dahilan ng aming buhay? Pero isa lamang, Lord, ang kasagutan. Ikaw lang, Ama. Ikaw lang, Panginoong Jesus. Ang tanging dahilan kung bakit kami nabubuhay. Ang tanging kasapatan sa lahat ng aming kakulangan sa buhay. Ang tanging kapunuan sa mga puso, Lord, na may mga kakulangan. Ama, ikaw ang kasapatan. Ikaw lamang. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamat
wala nang iba. Hindi dahil sa himala, nais kong ibigin ka. Dahil sa ikaw ay likha, mahal kita, O Diyos, walang iba. Mahal kita, mahal kita, O Diyos, walang iba. Maaari mo bang sabihin sa ating Panginoon, mahal kita, O Diyos, walang iba. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Walang iba. Ikaw lamang, O Diyos, sa aming buhay. Ikaw lamang sa buhay namin, O Diyos. Ikaw lamang ang nag-iisang minamahal at sinasamba. Nag-iisang Diyos. Nag-iisa ka lang sa puso. Nag-iisa ka lamang sa buhay namin, Ama. Walang iba. Walang iba kaming sasambahin. Walang ibang mamahalin. Walang ibang pupurihin. Ikaw lang. Ikaw lang, O aming Diyos. Ikaw lang. Nag-iisang Panginoon. O Panginoong Jesus, minamahal ka niya. Minamahal ka namin, Ama. Kaya walang dahilan para tumigil kami sa aming pag-aawitan. Walang dahilan para kami ay manahimik. Walang dahilan para kami ay sumuko. Dahil ang pagpapatuloy ng aming buhay ay ikaw, Ama. Ang pagpapatuloy ng aming pagsamba ay dahil sa iyo, Ama. Ang pagpapatuloy ng aming pagsunod ay dahil sa iyo, O Jesus. Ikaw lang, O wala nang iba. Walang iba sa puso, walang iba sa buhay. Nag-iisa ka, nag-iisa ka, nag-iisa ka, O Diyos, sa aming pagsamba. Nag-iisa ka, nag-iisa kang sasambahin, nag-iisa kang pupurihin, nag-iisa kang aawitan. O dakila ka. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. At Ama, batid mo ang nasa puso namin. At batid mo ang rason namin, Lord, kung bakit kami nakatayo at sumasamba sa umagang ito. Pupunan mo lahat ng aming mga kulang. Pupunan mo lahat ng mga longs namin sa buhay, Lord. Dahil ikaw ang aming kasapatan. Ikaw lamang at wala nang iba. Kaya't Lord, patuloy na sasamba kami at patuloy na makikinig kami sa nais mong iparating sa amin na mensahe mo. Patuloy, Lord, na susunod kami sa nais mo kung saan mo kami nais dalhin na ministry, Panginoon. Maraming salamat sa buhay at sa buhay ng bawat isa na sumasamba sa iyo at sa buhay ng bawat isa na nagpunta sa iyong bahay-sambahan upang sama-samang makiisa sa pagpupuri at pagsamba sa umagang ito. Purihin ka, ang aming Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you sa music team for leading us into the heart of worship. Kumusta po? No, I see familiar faces sa likod. So mamaya meron po tayong dedication. Disconnected. So we are blessed kasi this Sunday, this morning, makakasama natin ang ating pastor. No, this week, siya po ay nasa pagmimisyon sa Palawan. Tama ba, Pas? Yan, sa Palawan. So tayo po ay mag-focus at makinig
para sa salita ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa buhay ng ating pastor, na magbabahagi ng Word of God. Paired. Thank you, Teacher Jay. Good morning. Parang mataas ang pulpito nyo ngayon. Tama-tama sa akin. So let's pray. Pray po muna tayo. Lapit tayo sa Panginoon. Salamat po aming dakilang Ama sa napakagandang umaga na binigay niyo po sa amin. Salamat Lord sa patuloy na kalakasan at pangunan niyo sa amin Lord. Salamat sa iyong pag-iingat, sa pagpunta nga po namin sa lugar na ito. At salamat po sa bawat isa, Panginoon, na nakasama po ngayong umaga. At ang dalangin po namin Lord, patuloy ka namin na makatagpo, Ama, sa lugar na ito, sama-sama. Bilang yung pong mga anak, Lord, na nagpupuri, nagpapasalamat po sa inyo. Dalangin din po namin ang iyong mga salita, Panginoon, na aming pong mapapakinggan ngayong umaga, na patuloy ka po na mangusap, magbigay ito ng kalakasan, Lord, magbigay ito ng pag-asa, magbigay ito, Ama, ng ibayo pa, Lord, na kalusugan, Panginoon, para sa aming pong mga buhay spiritual. Kaya salamat po, salamat sa umagang ito. Panginoon, patuloy niyo kami pangunahan. Ito nga po ang aming panalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Pakibati yung katabi mo ng good morning. So, salamat sa Lord sa maganda at maulan na umaga na binigay niya sa atin. Sa ngayong umaga po, ang ating pag-uusapan ay heart alignment pa rin. No, katulad ng sinimula po natin last week, no, na ating pong topic this month, kung paano ang ating mga puso ay dapat po na nakahanay sa puso ng ating Diyos. So ito ay napakahalaga, no, sa ating pong pagsunod sa Diyos, na kailangan muna ay magsimula po na ang ating puso ay nakahanay po sa Kanya. So nung nakaraang linggo, ating pong pinag-usapan na ang Diyos ay nagnanais ng isang relasyon po sa atin. Diba, isang relasyon na simula upang ang ating puso, no, ang ating buhay, ay maihanay natin sa kalooban ng Diyos. So nais ng Diyos na bumuo ng relasyon, no, sa Kanya pong mga anak. So yun po ang ninanais niya. Gusto ng Diyos na makilala natin siya, no, at sa pagkilala natin sa Kanya, ay malaman natin ang Kanyang kalooban, no, at ang ating po mga puso, no, ay maihanay natin, no, kung ano po ang puso ng ating Diyos. So, at yun po yung ating tinatalakay. So, yung relasyon na yun ay relasyon ng puso sa puso. Sabi nyo nga po, puso sa puso. Ang relasyon sa Diyos ay puso sa puso. No, hindi po pwede na isipan lamang. Di ba? Hindi po pwede na gawa lang. Di ba? Na ikaw ay sisimba, ikaw ay mag-aabuloy, no? Or mamamanata. No? Pero ang gusto ng Diyos ay puso sa puso. No? Hindi lang yung gagawin natin, no? Kundi nagsisimula ito sa isang relasyon sa Kanya na ang ating puso, no, ay nakahanay sa Kanya. No? Isang relasyon, no, na nangungusap siya sa atin, sa ating mga puso, at tayo naman po ay tumutugon sa Kanya, no, ayon sa ating po mga puso, no, sa ating po Diyos. Kaya tatanungin ko po kayo ngayong umaga, kamusta ang puso mo, kapatid? Kamusta ang puso mo? Kamusta ang puso mo? Kasi kung sino ka, no, sa puso mo, ay ikaw yon. Kung sino ka, no, sa puso mo, ay ikaw yon. No, kung ano ang kalalagayan ng puso mo, ay ikaw yon. No? Magmula sa loob, no, sa kalalagayan natin sa puso natin, so doon po lumalabas, no, yung mga ginagawa natin sa buhay, no, mga iniisip natin, no, sa mga sinasabi natin. So lahat yun ay nagsisimula sa puso natin. Kaya kung sino tayo sa puso natin, tayo yon, no, tayo yon. So hindi tayo yung isipan. Hindi tayo yung ating isipan. Bakit? Kasi yung isipan ay pagmamay-ari natin. Okay, tayo yung kumukontrol ng isipan natin.
Pwede tayo magbago ng ating isipan sa kagustuhan natin, ayon sa ating kagustuhan. Hindi tayo po yung nalalaman natin, kundi yung kung sino tayo sa loob, kung sino tayo sa puso natin. We can change our mind, no? Because our mind is not who we are. We can educate our mind. Pwede natin pong mapag-aralan ang maraming bagay, marami tayong alam, no? Marami tayong natutunan, no? Pero hindi tayo yon hanggat yon ay hindi po laman ng puso natin. Tayo po ang may hawak ng ating isipan. Pwede nating piliin kung ano ang ating gagawin, kung ano ang ating sasabihin, no? Dahil tayo ay tayo sa puso natin. Hindi tayo ang isipan. Pagmamay-ari lang po natin ang ating isipan. Pagmamay-ari din natin po ang ating emosyon. Pwede tayo maging masaya, no? Pwede mong pasayahin ang sarili mo, gusto mong maging malungkot, no? Dahil ang emosyon ay pagmamay-ari mo. Kaya nga may panahon, di ba, pag nalulungkot ka, alam mo na kung saan ka lugar pupunta. Di ba? Alam mo na kasi nung kakausapin mo. Bakit? Kasi yung emosyon ay pagmamay-ari mo, pwede mong baguhin ang emosyon mo. Kaya mo kontrolin yon. Kasi pagmamay-ari mo yon eh. Yung kagustuhan mo ay sa'yo, yung will. Well, maraming tao po, malakas ang willpower, di ba? Yung kagustuhan niya. Pag sinabi niya, gagawin ko, gagawin ko. Pero pag ayaw niya, hindi mo mapipilit, di ba? Bakit? Kasi yung willpower, no, masyadong malakas. No? Bakit? Kasi yung will ay pagmamay-ari mo. Pwede mo yung baguhin ayon sa iyong kagustuhan. Pero kung sino ka, no, ay kung sino ka sa puso mo, at yun ay kusang lalabas po sa atin. Kusang lalabas kung sino ka. No? Kasi iyon ikaw. No? Iyon ikaw. No? Kahit anong tago, kahit anong husay mo no, na magkunwari, no? Lalabas at lalabas kung sino ka sa puso mo. Kasi ikaw yon. So may mga panahon na nakakapagsalita ka no, ng kumisa na masakit sa ibang tao, tapos sasabihin mo, pasensya ka na. Hindi ko sinasadya. Hindi ako yon. Ano po ang totoo? Ang totoo, ikaw yon. Ikaw yon. No? Kapag ang panahon no, ay hindi mo nabantayan ang sarili mo at ikaw ay nakagawa ng isang bagay, nakapagsabi ng isang bagay, no, nakapag-isip ng isang bagay, no, na hindi mo binabantayan, ikaw yon. Lumalabas kung sino ka talaga dahil ikaw talaga yon. No? Ikaw talaga yon, no, sa puso mo. So, ang relasyon natin sa Diyos ay puso sa puso. Walang pagkukunwari, walang pagtatago, no? Wala pong bahid no, ng maskara. No? Kasi kilala ng Diyos kung sino tayo sa loob, kung sino tayo sa ating mga puso. At kung ikaw ay merong ganong relasyon sa Diyos, no, na walang pagtatago, walang pagkukunwari, no, doon ka nababago. Doon po naaayos ng Diyos ang puso natin pag humarap tayo sa Kanya kung sino talaga tayo. So, hindi mo ito maitatago no, habang buhay. Kung sino ka talaga. Hindi ka makakapagkunwari habang buhay. No? Kasi lalabas at lalabas kung sino ka talaga sa puso mo. Pero ang maganda, pwede kang baguhin ng Diyos. No? Kapag ikaw ay lumapit sa Diyos, no, ng buong puso. Di ba yun ang sabi sa atin? Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso. So pag lumapit ka sa Kanya ng buong puso, then alam ng Diyos kung sino ka, no? Alam ng Diyos na totoo ka, nagpapakatotoo ka, at alam ng Diyos kung ano yung desire mo pag nanais mo na mabago, and then God can change our hearts. No? That's the time that God can change us. That's the time that we can be changed. No? Pwede tayo mabago. Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin kasi hindi natin kayang baguhin kahit ang ating sariling puso. No? Ang puso po ang pinakamahirap baguhin sa lahat. Wala tayong kakayahan na baguhin ang ating mga puso. Kahit alam mo na, pero kung hindi ikaw yon, hindi mo yon kusang
magagawa. Di ba? Kahit alam mo na dapat maging mabait ka, no? Maging masunurin ka, mahalin mo ang kapwa mo, ibigin mo ang kaaway mo. So alam mo na mga bagay na yan, di ba? Pero ang problema, kung hindi yan ang puso mo, hindi yan totoo. Hindi ikaw yan. Alam mo lang, pero hindi ikaw yan. Alam mo lang, no, ang mga bagay na yan, pero hindi ikaw yan. Hindi dahil alam mo ay ikaw na yon. Hindi dahil natutunan mo ay ikaw na yon. No? Hindi dahil kilala mo ang Diyos, no, ay malapit ka na sa Kanya. Ikaw ay kung sino ka sa puso mo. No, sa puso mo. Kaya kahit may mga ginagawa ka, ayon sa iyong kagustuhan, no, ayon sa gusto mong makita ng ibang tao sa iyo, no, ayon sa gusto mong ipakilala ang sarili mo, no, para sa iba, no, para magustuhan kanila, kahit ginagawa mo ang mga bagay na yon, pero kung sino ka sa puso mo, ikaw pa rin yon. At ikaw ang nakakaalam nun. At ang Diyos ang maaring magbago ng puso mo. Ng puso mo. Kung gusto mo na ipabago ang puso mo sa Kanya. Kung gusto mo, no, na magkaroon ng relasyon sa Kanya ng puso sa puso. Puso sa puso. Upang mabago ka ng Diyos. No? Mabago ang puso mo mula sa loob palabas. No? That will be the change. No? The change of our hearts. Sabi po sa Bible, merong 4 na klase ng puso. Diba? Nabasa niyo na ba yun? There are 4 types of hearts. No? Sige, let's look at it in Luke chapter 8. Or sabihin ko, ikwento ko na lang. No? Luke 8, 5 to 15, if you look at the scriptures. No? Sige, let's look at it. Sige, Kuya Caleb, tingnan na lang natin. A farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path. Okay, the path now is the type of heart. It's a type of heart. The seed is the Word of God. Okay? So meron daw isang magsasaka na maghahasik. Tapos yung kanyang mga binhi, may nalaglag sa daanan. Di ba? Sa pilapil. No? Di ba? Yung taniman, may mga daan doon. Di ba? Yung mga, nakapunta na ba kayo sa tubigan, sa parang, sa farm? So may tubigan. Tapos, yung paglakad nitong maghasik, may nalaglag na binhi doon sa mga daanan. So that's the path. No? Ano nangyari? It was trampled on and the birds of the air ate it up. Natapakan kasi nga daanan, tapos dumating yung ibon, so tinuka yung mga binhi, no? Kinuha ng mga ibon. Okay. So that's one type of a heart. No? Sa daanan lang, no? Yung puso natin. Walang lalim, hindi pwedeng taniman, no? At inaagaw, kinukuha sa atin. Narinig mo na pag-aralan mo, no? Pero hindi natanim, no, ng tama. Kasi yung puso mo ay puso sa daanan. Napakinggan mo, kung minsan nasimba ka, kung minsan hindi, minsan nagbabasa ka ng Biblia, minsan hindi, minsan nakakarinig ka, di ba, ng mga payo, ng mga salita ng Diyos, no? Napakinggan mo, pero ang problema, daanan. No? Sa daanan lang. So yung ibon dito na binabanggit, yan po yung kaaway. No? Yan po si Satanas. No? Nakaantay na siya. Sa bawat binhi, no, na ilalaglag ng Diyos, no, sa atin, no, ay titingnan niya kung paano babagsak sa puso ng tao. Kung yung puso ng tao ay daanan lang, kukuhanin niyo ng kaaway. Ibig sabihin, hindi yung mag-uugat, hindi yung magmumunga, di ba? Hindi lalago. So, yun ang gawain ng kaaway. Kaya pagkatapos mo magsimba, pagkatapos mo makasarinig ng salita ng Diyos, ano nga yun? Ano nga nangyari? Ano nga yung mensahe? Ano nga yung binasa ko? Ano nga yung napakinggan ko? Wala na, hindi mo na ma-recall. Bakit? Daanan ka lang. Yung puso mo ay isang puso na daanan lang. Hindi mo alam, kinuha na ng kaaway ang lahat ng binhi na lumaglag sa puso mo. At maraming ganyan, di ba? Na makikita tayo. Naghahangad, no? Lumapit sa Diyos, kung minsan sumisimba, kung minsan nagbabasa ng Biblia, ang problema, hindi niya alam, yung puso niya, ang kalalagayan ng puso niya, daanan. No? Hindi malusog, no, na taniman. No? Kaya,
hindi tumutubo, no, yung salita ng Diyos. No? Nawawala. Nawawala. So, kaya makita mo kumisan, bakit ganyan, di ba? Parang ang tagal mo nang nagbabasa ng Bible, ang tagal mo nang umati ng church, no? Bakit wala nangyayari? It's because of the condition of our hearts. No? Dahil sa kalalagayan ng puso natin. Okay, yung pangalawang uri ng puso, yung una ay daanan. So next, some fell on rock, no? sa batuhan. So when it came up, the plants withered because they had no moisture. So sa batuhan, hindi mag-uugat. Kaya pag tumubo, no, ano nangyari? Natutuyo. Natutuyo kasi walang tubig. No, there's no moisture. So hindi ibig sabihin, yung nalaglag sa mga batuhan, di ba alam natin ito eh, walang lupa, walang tubig, so hindi magtatagal yun. Tutubo pansamantala, no? Pero hindi magtatagal. Ano naman po ibig sabihin nito? So narinig mo ang salita ng Diyos, no, sa puso mo, pero nung may dumating ng problema, tukso, alalahanin, no, sa buhay, nalimutan mo na yung mga sinabi ng Diyos. No? Kasi yun ang klase ng puso na meron ka. Pusong bato. No? Pusong bato. Hindi lumalalim ang salita ng Diyos. No? Walang lupa, no, para mag-ugat, no, at tumubo at lumago at mamunga, no, ang salita ng Diyos sa buhay natin. Yan, tanongin mo nga yung katabi mo, pusong bato ka ba, kapatid? Pusong bato. Okay. Pangatlo, na uri ng puso. Other seed fell among the thorns sa damuhan, which grew up with it and choked the plants. Okay, sa damuhan naman, no? So, ang problema sa damuhan, tutubo ka, no? Tutubo yung halaman, pero may mga damo na sisiksikin ka, di ba? Agawan ka. Agawan ka ng nutrients, di ba? Agawan ka sikat ng araw, no? ng tubig. So, ano ibig sabihin nito? Ito yung nakarinig ng salita ng Diyos na pagkatapos niyang marinig, nadala siya ng mga bagay sa mundong ito. Nadala siya ng mga bagay sa mundong ito. Oy, kailangan natin kumita. Kailangan natin ng project. Kailangan ng insertion sa mga budget. No? So, ito yung mga puso, no, na alam naman nila ang salita ng Diyos. Diba? In a Catholic country like us, diba? Sino ba hindi nakakaalam ng salita ng Diyos na dapat tayo mabuhay na may katuwiran, may kabanalan, ayon sa kalooban ng Diyos, diba? Pero pag nakita niya na yung pangangailangan, no, papasok na yung pagkagahaman, no, papasok na yung kagustuhan ng mundong ito, no, kahit yung mga pangangailangan na kumisa tinitwist natin, no, ang mga bagay para tayo kumita, para tayo yumaman. So, ito yung mga damuhan, no? Mga puso ng itsura ay parang damuhan. No? May kalaban sa puso natin. No? May kalaban sa puso natin, kaya hindi mag-ugat, no, yung salita ng Diyos. No? So, ito yung pangatlong klase ng puso. No? Narinig mo na ang salita ng Diyos, no? Pero hindi ka totally makasunod sa Diyos. No? Hindi totally na makapamunga ang salita ng Diyos, no, sa buhay natin. No? Sa buhay natin. Kasi pagdating na ng mga tukso, problema, pangangailangan, no, kagustuhan natin, the pleasures of this world, di ba? The lust of the eyes, the lust of the flesh, no? The pride of life. So, eto na yon, damuhan na to. No? Damuhan na. Sabihin, labanan na. No? Sisiksikin ka ng mundo. No? Para tingnan, no, kung ano ang meron ka. No? Kung anong meron ka, di ba? No, ang isang tao ay hindi po nagiging ganid pag may pera na siya. Ang tao po ay ganid na bago pa siya nagkapera. Ipinapakita lang ng pera ang totoong sitwasyon ng puso niya. So kahit wala kang pera, pwede kang ganid. No? Pwede ganun pa rin ang kalalagayan ng puso mo. At kahit nga marami ka ng pera, no, ganid ka pa rin. No? Kasi walang magsasatisfy sa'yo eh. So, nasa damuhan ka, kapatid. No? Damuhan po ang tawag po natin doon. Pero buti na lang, meron pang 4 na klase ng puso. Na sana, ito yung naisin natin. No? The 4th type. No? Sumunod. Next verse. Yan.
So, still other seed fell on good soil. Buti na lang. No? Meron pa rin natanim sa mabuting lupa. No? Good soil. Mabuting lupa. It came up and yielded a crop 100 times more than what was sown. So when he said this, he called out, "He who has ears to hear, let him hear." So sabi ng Lord, yung binhi na matatanim sa matabang lupa, ano daw mangyayari? Mamumunga. At mamumunga ng 100 ulit. No? 100 times. No? Sabi, pag na-receive mo ang salita ng Diyos sa buhay mo, no, mamumunga yun sa buhay mo, no, mababago yung puso mo, mababago ang buhay mo. No? There will be 100 times harvest, no? Because you have a good heart. No? Dahil yung puso mo, no, ay matabang lupa. No? Matabang lupa. So, tanongin mo nga yung katabi mo, matabang lupa ka ba, kapatid? So, anong klaseng puso meron tayo, no? Kamusta yung puso natin? Sa relasyon natin sa Diyos, kung sino po tayo sa puso natin, yun, no? Yun tayo. Yun tayo. No? Maring, no, magkunwari ka sa ibang tao, no? Pero sa harapan ng Diyos, hindi ka makakapagkunwari. No? At ang relasyon natin sa Diyos, puso sa puso. Isang puso lang ang ginagamit po natin. No? Isa lang ang puso natin. Yung ginagamit natin sa pagharap natin sa ibang tao, sa pagharap natin sa Diyos, isang puso lang yan. No? Kaya dapat yung puso na yan ay nababago ng Diyos. No? Binabago ng Diyos ang ating po mga puso. So, relasyon natin sa Diyos ay puso sa puso. Kaya nga sa Isaiah chapter 6, 8 to 10, so, sabi po ng Diyos kay Isaiah, at Isaiah 6:8. Sige, let's look at it. No? Then I heard the voice of the Lord saying, "Whom shall I send? And he will go for us." And I said, "Here am I, send me." So Isaiah is a prophet, no? In the Old Testament times. So nanawagan ng Diyos, no? Of who he will send. No? So Isaiah responded. Sabi niya, "Here I am, Lord. So send me." Sige, let's continue. And he said, "Go," sabi ng Lord, "go and tell these people." So sabihin mo sa kanila, Isaiah, "Be ever hearing, but never understanding." Hearing, never understanding. Naririnig, no, tuloy nyo lang yan. Sabi ng Lord kay Isaiah, sabi mo sa kanila, ituloy nyo lang yan. Marinig nyo pero hindi nyo maintindihan. Be ever seeing, makita nyo but you never perceive. Makita nyo pero hindi nyo maunawaan. No? Ituloy nyo lang yan. So, ganun na yung heart ng Diyos sa mga tao no? Kasi yung tao, grabe titigas ng ulo. Grabe titigas ng puso. Kaya sabi niya kay Isaiah, sige, hayaan mo lang. Sabihin mo sa kanila, marinig nila pero hindi nila maintindihan. Hindi nila maunawaan. Makita nila pero hindi nila maunawaan. Next verse. "Make the heart of these people callous." Yung kalyuhan na yung kanilang puso. Matigas na yung kanilang mga puso. "Make their ears dull and close their eyes." So kahit na anong parinig nila sa tenga nila, no? Wala, hindi na pumapasok. Hindi na nila ma-comprehend, no? Pasok dito, labas doon. No? Kahit ano na sabihin ng Diyos, no? Kahit anong paalala na ng Diyos. Tapos yung kanilang mga mata, nakapikit na. No? Hindi na di ba, that's a picture of justice, di ba? Yung naka-blindfold, no? na tao, no? Na babae, no? Na sa timbangan. So, na ibig sabihin, there is injustice. No? Kasi hindi na tinitingnan kung ano yung tama, no? o mali. No? Wala na, ganid na. No? Ano na yung puso? Ano tawag natin doon? Manhid na yung puso, no? Ng tao. Otherwise, pero sabi ng Diyos, sana ganito. No? Kung hindi, dapat ganito sana. Dapat ganito ang mangyari. They might see with their eyes, so maintindihan na, ma-comprehend na natin, no? Hear with their ears, so tama, no? Mapakinggan natin kung ano sinasabi ng Diyos. But notice this, no? Understand with their hearts. Understanding is not understanding of our mind, no? It is understanding of our hearts. Kaya maraming nag-aral, maraming alam,
no? Pero hindi namumuhay ng tama. Akalang nila, alam na nila. They understood, no? Kung ano ang dapat gawin. But their understanding is the understanding of the mind that will not result, no, for a righteous living, for the right relationship to God. No, understanding of the heart will result with that right relationship with God, no, with that righteous living. No? Doon yun mangyayari. Once our hearts begin to understand, no, and then we will be healed. Dapat, di ba? Dapat ang tamang grammar dito, understand with their minds. Yun ang alam natin, di ba? Na understanding. Dapat ang isip, ang utak ang nag-iisip, di ba? Pero here, it is the heart. No? Ang puso pala may isipan. No? May isipan. We need to understand with our hearts. No? Amen? So I hope that I'm connecting with you and you're using your heart, no? And you're beginning to understand, you know? In your heart, no? In your heart. At ano pa sabi po ni Paul sa Ephesians chapter 1, 17 to 19. Dito na po ako magko-close. No? I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better. So sabi ni Paul, sige, pinagpe-pray ko. No, yung tatay natin sa langit, no? Bibigyan kayo ng kaunawaan, no, kapahayagan, no? Para mas maunawaan niyo ang mga bagay na ito. No, the spirit of wisdom and revelation. So that's the prayer of Paul, no? For the Ephesian believers. So next verse, ano sabi niya? I pray also that the eyes of your heart, wow, the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in the saints. Sarap pa sanang basahin ito pero wala na tayong time, no? But notice here, what I want you to notice here, no? Sabi ni Paul, that the eyes of your heart may be enlightened. You know, our hearts have eyes. No? You are blind not because you are physically blind. No, blind people are not those physically blind only. Blind people are those who are blind in their hearts. Hindi dahil nakakakita ka, hindi ka bulag. No? Marami ang nakakakita, pero bulag. Bakit? Kasi ang pagtingin ay hindi lang sa mata. Ang pagtingin ay sa puso. Sa puso. No? Kaya hindi natin maunawaan ang maraming bagay sa buhay kasi ang ginagamit natin pagtingin yung mata natin. Kaya hindi natin maunawaan ang pagkilos ng Diyos. No? Ang ginagawa niya sa buhay natin. Hindi natin makita, no, ang kanyang kapangyarihan, no, ang kanyang kagandahan, ang kanyang kaluwalhatian. Bakit? Ang pagtingin natin ay mata. Ang gusto ng Diyos, mabuksan ang mata ng ating mga puso, no, para maunawaan natin ang kanyang pagkilos, no, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-ibig sa atin, no, ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang kabanalan, no, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagiging Diyos, ang kanyang pagiging Ama, no, na nagmamahal sa atin. At maunawaan lang po natin yon once na yung puso natin, yung mata ng puso natin ay mabuksan. No? Mabuksan, no, ang mata ng ating mga puso. So, kaya nga yung tanong ko po, babalikan ko, kapatid, kamusta ang puso mo? Kamusta ang puso mo? You know, you can pretend to be happy in life. Because, you know, you can enjoy life, no? You can be happy. You can enjoy this world. No? We can, no? We can live life in pleasure, no? Pero alam mo, no, pag nag-iisa ka na, no, tahimik, at mag-iisip ka kung sino ka, anong layunin ng Diyos sa buhay mo, alam mo kung ano ang kalalagayan ng puso mo. No, you can fake it in front of other people. Pero once you're alone, you cannot fake it anymore. You know? Minsan nga sa harap ng tao, mahirap pa rin yan, di ba? You can fake it for a while, no? But you cannot fake it forever. You cannot fake it forever, you know?
pretending that you are someone that you are not, no? You cannot fake it forever. Pero if you want to be changed, God is still in the business of changing our hearts. Kung alam mo na meron dapat baguhin sa'yo, no? Ang Diyos, nagbabago pa rin ang puso hanggang ngayon. Kung gusto nating mabago, no? Yung puso natin. No? Para maunawaan daw natin, no? Yung, grabe, no? The riches of His glorious inheritance. Grabe po, yung nais ng Diyos, no? Na ipamalas niya sa atin, no? Na kagandahang loob, no? Kagandahan ng buhay, no? Sa atin po na kanya po mga anak. Napakaganda ng plano ng Diyos para sa atin. Pero kung sarado yung mata ng puso natin, hindi natin ito makikita. Hindi po natin ito maunawaan. Pwede po ba sa pagtatapos natin, will you pray for me, no? The Lord, open the eyes of my heart. No? Give me understanding. Give me understanding of my heart. No? Help me to understand. No? Help me to see. No? Change my heart, Lord. Change my heart. Amen? Sige, tayo po tayo lahat. Tayo po ay manalangin. Thank you, Lord. Pray po tayo. Aming dakilang Ama, nais po namin patuloy na lumapit po sa inyo ngayong umaga. Ama, kilala niyo po kung sino kami at ano po ang kalalagayan, Lord, ng aming mga puso sa iyong harapan. At Ama, ngayong umaga, tulungan niyo po kami na maunawaan, Lord, ang mga bagay na aming napakinggan, ang iyong mga salita, Lord, sa pamagitan ng aming mga puso. Mabuksan, Lord, ang aming pangunawa. Mabuksan ang aming paningin. Lord, ang aming mga puso. Upang makita po namin, Lord, ang iyong plano, ang iyong kalooban, kung sino ka, no, na lumikha sa amin, na nagmamahal sa amin, umiibig sa amin, nagnanais, Lord, ng magandang buhay para sa amin. Ama, dalangin ko po, tulungan mo po ang iyong anak sa umagang ito. Hayaan niyo po lumapit siya sa inyo. Puso sa puso. Lord, puso sa puso. Puso niya at puso po ninyo. At sa pamagitan nito, Ama, baguhin niyo po ang puso niya. Baguhin niyo ang puso ng bawat isa, Lord. So, hayaan niyo po na makita namin kung anong tunay na kalalagayan ng puso namin. Kung paano kami napalayo sa aming malilikha. Ngunit kayo ay hindi po lumayo sa amin. Patuloy niyo kami hinanap, minahal, inibig, ipinagkaloob ang iyong anak na si Jesus para po sa amin upang muli kami po ay makabalik po sa inyo. Hayaan niyo po, Ama, na masumpungan niyo ang iyong pong anak sa umagang ito. Magbukas ng pintuan ng kanyang puso sa inyo at makilala ka ng lubusan bilang kanyang Ama na nagmamahal po sa Kanya. Mga salamat po. We acknowledge, Lord, that it is only You who can change our hearts, Lord. And this morning, Lord, we just open up our hearts to You, Lord. Pwede ba natin buksan ang puso natin sa Diyos ngayon and just welcome Him and allow Him, no, to change our hearts. Sige po, pwede natin sabihin sa Diyos, O dakilang Diyos, binubuksan ko po ang puso ko sa inyo. Baguhin niyo po ako. Baguhin po ninyo ako. Lord, marami pong salamat sa iyong mga salita ngayong umaga. Salamat po, Lord, na tumasa po ako ng mga binhi, Lord, na natanim sa umagang ito. Ay tulad, Lord, na matatanim sa mga matatabang lupa, Lord. Na ito, Ama, ay tutubo, mag-uugat, lalago, mamumunga, Panginoon, sa aming po mga buhay. Kaya tulungan niyo po kami, Ama, alagaan, Lord, ang mga binhi ito sa aming mga puso. Alagaan po namin ang iyong mga salita sa aming mga puso. Patuloy, Lord, ang puso namin ay mabago at makapamunga ang iyong mga salita, Lord.
sa aming po mga puso. Salamat po. Salamat sa iyong mga salita, Lord, sa umagang ito. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Muli po magandang umaga po sa bawat isa. May kagalakan po ang ating po mga puso na magbibigay po ng kaloob sa ating po Panginoon sa umaga pong ito. Grabe nga ni Pastor, puso sa puso. Ang Panginoon ang nakakasiya sa ating mga puso pagdating sa ating pong pagbibigay. Kaya po, sabay-sabay po natin bigkasin yung ating pong offering confession. Heavenly Father, I honor you. Tayo po tayong lahat. Pasensya na po. Heavenly Father, I honor you by putting first in my finances, giving you my best in tithes and offering. I thank you, Father, that you supply all my needs according to your riches and glory by Christ Jesus and grant the desires of my heart. You are bringing me into my wealthy place. You are opening the windows of heaven and pouring me out blessings until it overflows. I call my house and property paid in full. I believe I receive raises and bonuses, jobs or better jobs, sales and commissions, favorable settlements, estate inheritances, interest and incomes, rebates and returns, discounts and dividends, checks in the mail, gifts and surprises, lost money found, blessings, grace and paid off, blessings and increase. Thank you, Lord, for meeting all my financial needs so that I have more than enough to give into your kingdom. This is my year of alignment. I receive abundant harvest now. It's offering time. Dalhin po natin sa harapan lahat po ng ating mga halo. Sinabi ng Diyos na aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos na sasagana ang buhay ko. Kaya ako'y nagsasaya. Ang sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Kaya di ko initawan ang lahat ng pangako niya. Pagkat lumalasan pagpapala ang aking naranasan. Hindi ko matakak kung ba't sa akin nagulat at ilan. Di magsikahan saan man napunta. Dumaragas ang pagpapala ay aking natanggap na. Sinabi ng Diyos na aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos na sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y nagsasayaw at ang sinabi. Ayan, good morning po. Merry Christmas. Ayan, sober months na. Okay, so today po, welcome po natin yung ating mga first-timers. Pag tinawag po, tayo lang po tayo para ma-acknowledge. Ayan, si John Ken Salipong. Si Kuya John. Ayan, 15 years old. Invited by Nigel. Ayan, kasama si Eliza May Bukiron. 14 years old. Shireen Desapor, 11 years old from Salitran 4. Ayan, invited by Colleen. Aljun, ayan, Aljun Sahagon. Ayan, invited by Kuya Adi. And si Eman, Kuya Eman B. Paanyo, 35 years old. Ayan, from Santa Cristina 2. Welcome po. Ayan, so para sa ating mga announcement, ayan, sorry po. Participants natin for next week. Ating presider ay si Kuya Fred. Special number si Ate Arceli. Ang offering natin si Kuya Edwin. Communion preparation ay si Ate Marisa. Ang cleaners po natin ay care group ni Kuya Adi. Ayan. So, sino po yung may mga birthday from today, September 14 to September 20?
Kuya Marlon. Ayan. Punta po tayo sa harapan para maipag-pray ni Mami Che. Ayan. Kailan ang birthday mo, Kuya Marlon? Ngayon. Ayan, happy birthday. Sino pa po? Anniversary? Ayan, si Avril. So, hintayin natin si Mami Che, parang nasa CR. So, mamaya po, mayroon pong youth convergence kasama yung young adult teens, 2:30 p.m. dito po sa church. Ayan, so yung ating mga usual announcement, prayer meeting, morning watch. So, attend po tayo. Ayan po, so dito na po tayo, Kuya Marlon and Avril. Ayan, happy birthday. Avril, kailang birthday mo? 18. Yan, 14 and 18. Sige po, extend po natin ang kamay natin sa kanila. Father, maraming pong salamat sa araw pong ito. This is the day that you have made. And indeed, Lord, we will rejoice and be glad in it. Even so, sa mga kapatid po namin, Lord, na nagsa-celebrate ng birthday nila within this week. At si Marlon, Lord God, that today, Lord God, alam namin, Panginoon, na yung kagalakan mo, Panginoon, ay patuloy na bababa sa puso niya, Panginoon. Especially today that you have given him, Lord God, yung heart, Panginoon, para nga po ama sa inyo, the life, yung strength, Lord God, yung reason, Panginoon, kayo po yun, Panginoon. And so, sa oras pong ito, Lord, pinagpapala po namin ang kapatid po namin ito, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay niya at sa patuloy na ginagawa niyo nga po, Ama, sa buhay niya. Ang dalangin po namin, Lord, mas patuloy pa na ma-enjoy niya, Panginoon, yung kanya pong lumalalim na relasyon po sa inyo. At patuloy na nakikita, Lord God, kung ano po yung laman ng puso mo, Lord, para po sa kanya, Panginoon. And may he continuously be able to take everything that is in your heart para sa kanya, Panginoon, at sa pamamagitan niya, Panginoon, bilang anak mo, bilang lingkod mo, bilang ama ng tahanan, Panginoon, bilang special, Panginoon, na nilikha mo, Panginoon. Lord, we pray na patuloy na kayo nga po, Panginoon, na magpapakahayag sa kanya in a new way of the Spirit, at patuloy na babalutin niyo po siya ng masaganang pagmamahal at biyaya mo, Panginoon, na sa bawat araw ng buhay niya, Panginoon, patuloy na makikita niya, Panginoon, yung mararanasan, maririnig, Panginoon, yung tibok ng puso mo, Lord, para po sa kanya. Maraming pong salamat dahil meron kang magandang plano, Panginoon, sa kanya, na bago pa man ito mangyari, inihanda mo na. At yun po yung patuloy na lalakaran niya at makikita niya, Panginoon. Pinagpapala din po namin siya, Lord, physically. Dalangin ko nga po, Panginoon, ang patuloy, Lord God, na pagpapalusog at pagpapalakas ng kanya pong pangangatawan. Ang paghipo sa kanya, Panginoon, mula ulo hanggang paa, Ama. We appropriate the blood of Jesus over his body, Lord God. At patuloy nga po, Panginoon, ang anak niyo pong ito'y bibigyan ng wisdom sa kung papaano patuloy, Lord God, na makikita, Panginoon, yung kalooban mo, Lord, pagdating sa kanya po, Panginoong Health, Father. We just declare the healing that Jesus has won on the cross of Calvary para sa kanya, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Maraming pong salamat. Masaganang biyaya, masaganang pagmamahalang siyang patuloy mong ibabalot sa kanya. Ang katapatan mo, patuloy niyang mararanasan, Panginoon. Ang kabutihan mo, Panginoon, ay patuloy, Lord, na hahabol sa Kanya, Panginoon, as He is continuously knowing You, Lord God, and growing deeper in love with You, Father. Maraming pong salamat. Pinagpapala po namin siya. At palagi niyo po siyang iingatan sa Kanya pong pagtatrabaho. At patuloy nga po, Panginoon, ang Iyo pong pangungunay mararanasan niya. Ano man ang Kanya pong ginagawa at saan man siya pumunta, Panginoon. Maraming pong salamat. Ngayon din, Lord, si Avril, maraming salamat po sa buhay po na anak niyo nga pong ito, Panginoon. Kami po ay sama-sama, Lord, na nadideklara din ang pagpapala para sa kanya bilang isang kabataan. Ang dalangin ko po, Panginoon, patuloy, Lord God, lalalim siya sa kanya pong pagkakilala, sa kanya pong pagmamahal sa inyo, sa kanya pong relasyon sa inyo, na mamumukod tangi siya, Panginoon, sa mga kaklase niya, sa mga kabarkada niya, dahil siya'y anak mo, Panginoon.
Lord, kayo po, Panginoon, ang tatayuan niya ng kanya pong pagkatao, tatayuan ng kanyang pananampalataya, tatayuan, Panginoon, ang kanyang mga pagpili, Lord God, pagdedesisyon sa buhay. Kayo ang maging angkla ng buhay, Panginoon, ng anak niyo nga pong ito, Lord God, ng kabataan pong ito, na kahit sa murang edad niya, Panginoon, alam niya kung sino ka at kung sino siya, Panginoon, at kung ano yung dapat na hinahakbangan niya, Panginoon, sa kanya pong buhay. Pagpalain niyo po siya, Lord, palalimin yung kanya pong pagmamahal sa inyo. Gutumin at uhawin siya mula ulo hanggang paa. From the inside out, Lord God. Let her become hungry and thirsty for more of you, Lord, sa buhay niya, Panginoon. And saturate her soul, Lord, with so much love and passion for you, Father, sa pangalan po na aming Panginoong Jesus. At Lord, dalayan ko nga po karunuan, katalinuhan sa pag-aaral niya, Panginoon, at patuloy din po na pagpapala sa kanyang pamilya, palaging pag-iingat din, Panginoon, sa kanya. Maraming pong salamat. Pinagpapala po namin ang mga kapatid po namin ito, Lord God, at ang pagbukas ng kalangitan, Lord, para sa kanila, O Diyos, mangyari lamang ang kalooban mo sa kanila pong buhay dito po sa lupa, gaya po ng sa langit. Siniselyuhan po namin ang panalangin ito na banal-dugo ng aming Panginoong Hesukristo at hinihiling sa kanyang pangalan. Amen. Amen. Happy birthday! Isang happy birthday! Happy birthday kasi talaga niya ngayon. You! Okay, sige po. Tumayo po daw muna tayong lahat at kamayan po natin yung ating mga visitors especially at magkamayan tayo sa isa't isa. Yung ating mga first and second timers, so let's continuously welcome one another and the third timer. Let's give them a warm smile, warm touch.
Okay, so meron po tayong child dedication na gagawin po ngayong umaga. So, tayo po ay nagagalak, no, na sa ating pong kalagitnaan ay magkaroon po ng child dedication, paghahandog, no, ng isang sanggol sa ating Panginoon. So Luke chapter 2, verses 22 to 24, so sabi po dito, when the time came for the purification rites required by the law of Moses, Joseph and Mary took him to Jerusalem to present him to the Lord, as it is written in the law of the Lord. Every firstborn male is to be consecrated to the Lord, to offer a sacrifice in keeping with what is said in the law of the Lord, a pair of doves or 2 young pigeons. So, this is the most parang relevant scripture that we can have, no, in child dedication. So, yung po mga firstborn male child, to, sa mga Hudyo, so yung po inihahandog nila sa Diyos. Of course, alam natin yung background, di ba? In the Old Testament, no, na sila ilalabas from Egypt. So, namatay yung mga anak, no, ng mga Egypto, pati yung mga hayop, no, yung mga panganay na anak. Pero yung mga anak ng mga Hudyo hindi namatay. So, because of that covenant, no, ay ginawa ng mga Hudyo na bawat firstborn male child, so inihahandog nila sa Diyos. Pero siyempre sa panahon natin ngayon, so ginagawa pa rin natin yon, at hindi na lang yung mga panganay na anak. So kinikilala natin na ang lahat ng anak, no, ay galing sa Diyos. So that's why, no, dito natin po kinuha, no, sa isa sa mga practices ng church, no, ay maghandog ng sanggol sa ating po Diyos. So ano ba ginagawa natin sa paghahandog? So, una ito ay pagkilala, no, na ang Diyos ang pinagmumula ng buhay. Kapag inihandog po natin ang isang bata. So, naalala po natin na ang tao ay nilikha ng Diyos, no, ayon sa kanyang wangis, no, lalaki at babae, at pinamahala niya sa daigdig. So, sa kanya galing ang buhay. Diba? Magmula lamang sa 2 tao, kay Adan at kay Eva, so dumami na ang tao. So, ang Diyos po ang pinagmulan ng ating mga buhay bilang ating Ama, no, na malilikha bilang ating Diyos. So pangalawa, ito po ay pasasalamat din sa Diyos, no, na nagbigay ng buhay, no, sa atin. Pagkilala, no, na sa Kanya tayo lahat nagmula. Kaya nga sabi sa Biblia, ibigin natin ng Diyos, no, ng buong buhay, buong puso, buong isip, buong lakas. No? So ito'y pagkilala po. Kapag ginandog natin ang isang sanggol, kinikilala natin, no, na ang buhay ay sa Kanya po nagmumula. At ito rin po ay pag-anyaya, no, sa Diyos, sa buhay, no, ng sanggol, sa pagkilos ng Diyos, sa buhay ng sanggol, at sa Kanyang buong sambahayan na rin. So ito po ay pagkilala. Kaya nga sabi mo sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." So, sa paghahandog natin, kinikilala po natin na mayroong magandang plano ang Diyos, no, para kay Neria. Tama ba? Neria. Okay? Na siya pong pangalan ng ating pong sanggol na ihahandog po sa Panginoon ngayong umaga. Okay, so nais kong tawagan ang kanyang mga magulang. Siyempre kasama si Neria. So si Jonathan at si Grace, no, Rapatan. Dito po sa harap, no, kasama po ang kanila pong anak na ihahandog, si Neria. So pala, akala ko yung mas maliit. Ito yung anak pala na to ni ano. Okay. Ayan, si Neria. Yan, dyan muna kayo sa harapan nila. Okay. Tapos, tatawagin ko po ang kanyang mga ninong at ninang, mga pangalawang magulang, at samahan niyo po sila dito sa harapan. Si Kathleen Bitome, Nalina Rapatan, Joan Lapno, Marelia Rapatan, Angie Naro, Angelica Belio, Melanie Rodriguez, Marian Nati Luz Ubay, Maricel Sampiano, Maria Elizabeth Sabobo, Jomar Rapatan, Jonel Rapatan, Felix Huertas, Jim Ryan Marshall,
Andrew Lee Narvaez, Arvin Nosedal, Francis Jake Resuela, Greg Lumagbas, and Willard Galano. Yan ang iyong mga pangalawang magulang ni Raya. Sige po, pagkasyahin na lang muna natin yung ating sarili, no, sa harapan. No. So una po ay para sa mga magulang, kay Jonathan at saka kay Grace, ang inyong pangangako, no, sa harap ng Diyos at ng ating kapulungan. Kayo ba ay nangangako, no, na palalaki nyo si Neraya sa tulong at biyaya ng Panginoon, no, na may pagkatakot sa Diyos, no, at ipagkakaloob sa Kanya ang kanyang mga pangangailangan sa kanyang paglaki? Opo. Opo. So, salamat. So, sa mga pangalawang magulang, kayo po ba ay nangangako na inyong gagampanan din ang inyong responsibilidad kay ni Raya, no, bilang inyong pong inaanak, no? So napakahalaga nito para sa mga magulang, no, na magpapalaki kay Neraya. Huwag nyo lang ilapit sa kanya, baka siya ay matuluan. Yan. So bilang mga magulang, di ba, kayo ang una, no, na liwanag na makikita ng inyong anak, no, o ng inyong mga anak. Kaya dapat lagi, no, na may sindi ang inyong liwanag, no, at marinig nila sa inyo, makikita nila sa inyo, no, ang liwanag na tinataglay ninyo magmula sa Diyos. So ganoon din po para sa mga pangalawang magulang, pwede po kayong sumindi. Pakipasa na lang po yung liwanag, yung apoy. Pwede nyo na pong ipasa. Yung po ang maganda, di ba? Pag meron ka ng liwanag, meron ka ng pwedeng ibahagi. Pero kung wala kang liwanag, wala kang apoy, so wala kang maibabahagi. No? Okay, so sa umagang ito, manalangin po tayo para sa ating pong pakikipagtipan sa isa't isa, ano, para po sa sanggol na si Neraya. Aming dakilang Ama, narito po, Lord, ang aming mga kandila na meron pong sindi, Panginoon, ng apoy,
na sumisimbolo ng buhay, Lord, na nagmumula po sa inyo. Lord, nakikipagtipan po ang isa't isa, Panginoon, sa umagang ito para sa isang buhay na yung ibinigay, Panginoon, para kay Neraya. Lord, dalangin po namin, Lord, na sa pamagitan ng mga liwanag na ito na nakapaligid sa Kanya, siya po ay magabayan, Panginoon, matulungan siya, mabigyan ng mga tamang payo, patnubay sa buhay mula sa kanyang mga magulang, Lord, maging sa kanyang mga pangalawang magulang. Panginoon, tulungan niyo po na ang bawat isa ay magsilbing liwanag, Panginoon. Marahil hindi lang po para sa buhay po ng sanggol na ito, kundi Lord, para na rin po sa aming komunidad, aming mga mahal sa buhay, at lalo na, Panginoon, sa panahon na ito, sa aming pong bansa, Lord, na nangangailangan po ng liwanag, Lord, magmula po sa amin ng mga mamamayan po, Lord, ng bansang ito. Ama, nakikipagtipan po kami sa inyo at sa isa't isa na sa aming tinaglay na liwanag na nagmumula sa inyo. Ito po ay aming gagamitin, Lord, para sa iyong kaluwalhatian at para sa kapakanan, Panginoon, ng mga buhay na iyong ipinagkaloob po sa amin. Salamat po, Ama. Sa iluhan niyo po, Lord, ang tipanan na ito sa umagang ito, Lord. At kayo po na makakilos, Lord, at makagawa, Lord, ayon sa iyong layunin, ayon sa iyong plano. Kaya salamat po, Ama. Pinagkakatiwala po namin sa inyo, Panginoon, ang tipan na ito sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Pwede na po nating patayin ang ating mga kandila. Manalangin po natin si Neria. Hilingin ko po si Mami Che na tulungan ako. Ikaw na lang ang bubuhat ka, Neria. Yeah. Yan. So, atin pong ipapadalangin si Neria. Nais ko pong hilingin na tumayo ang lahat. Tapos yung kanyang mga magulang, kayo ay humawak sa kanya sa ating pong pananalangin. Kay Neria. May 1 year na ba siya? Wala pa. Wala pa 1 year old. Opo. Opo. Ikaw na lang. Sige, pa-extend po natin yung kamay natin kay Neria as we dedicate the child to our Lord. Heavenly Father, Lord, we continuously come, Lord, into your throne this morning. Thank you, Lord, for you are here. Your throne is here. Your presence is here, Lord, in our midst, Lord God. Lord, ngayong umaga po, tanggapin niyo po ang sanggol na ito. Ama, namin pong itinataas sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Ang sanggol, Lord, na nagtataglay ng buhay mula po sa inyo, na pinagkatiwala mo po sa kanilang mga magulang, sa kanyang mga magulang. Dalangin po namin ang sanggol na ito, Lord. Ang pagbubukas po ng pintuan, Lord, sa iyong pagkilos para sa sanggol na ito. Lord, at ang dalangin po namin, Lord, na bawat pintuan na inilaan mo sa kanya, Lord, ay mabuksan. Ama, ayon sa iyong panahong itinakda at sa kanyang paglaki, Panginoon, makita niya po ang iyong paggabay sa kanya bilang mabuting ama na umiibig po kay Neria, Panginoon. Katuwang kanyang mga magulang, mga pangalawang magulang, at kami rin po, Lord, sa Comlove, sa kapatiran na ito, Panginoon, na kami po sama-sama, Lord, magtutulungan, gagabay sa bawat sambahayan, sa bawat pamilya, sa bawat bata, Lord, na nandito po. Ganun din po kay Neria, Panginoon, bilang isang pamilya na nagmamahalan. Kaya matanggapin po ninyo ang aming pagpupuri, pagpapasalamat po sa paghahandog po namin ng sanggol na ito. At ang aming pong dalangin, Lord God, hayaan niyo po na ang masaganang pagpapala po, Lord, ay mabuhos, Lord, sa buhay ng sanggol na ito, sa kanyang pamilya, sa kanyang sambahayan, sa kanyang ama, sa kanyang ina, Lord, na patuloy po nilang makita, Lord, ang kanilang pag-honor sa inyo sa umagang ito. At ito ay masuklian, Panginoon, ng iyong patuloy, Ama, na kabutihan at pagpapala po sa kabuuan ng kanilang sambahayan. Salamat po, Ama. Salamat po, Ama, sa magandang plano niyo po para sa buhay po ng Neria, Panginoon. Salamat sa gagawin niyo pa sa kanya, Lord, at mabubuhay po siya ng mahabang buhay, masaganang buhay, Lord, para po sa iyong kalooban, para sa iyong plano, Panginoon, para sa iyo, Ama, para sa iyong anak. Kaya salamat po, Ama. Inihandog po namin sa iyo ang buhay ng sanggol na ito, Lord, na may puso nagpapasalamat po sa inyo.
Purihin ka nga po. Sa iyo nga po ang pinakamataas na papuri sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen! Salamat po. Mamaya po, after, pwede kayo mag-picture taking at inyo rin pong pipirmahan ang certificate pong ito, no, bilang patunay, no, ng ating pong paghahandog ngayong umaga. Mauna na po ako pumirma. Salamat. Pwede na po tayo maupo muna at papipirmahan na lang po sa inyo yung certificate. At mamaya po pwede kayo mag-picture taking, no, pagkatapos po nating ng closing prayer. Dako po tayo sa ating communion.
Sige, tumayo po tayong lahat. At pasalamatan po natin ang Panginoon bago tayo maghiwa-hiwalay sa pamagitan po ng pag-aalaala ng banal na hapunan na ginawa ng Panginoon sa kanyang mga alagad bago siya umalis. At sabi niya sa kanyang mga alagad, alalahanin niyo ito, gawin niyo ito hanggang sa aking muling pagbabalik. So kaya nga po ngayon, bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon, lagi po natin ginagawa yung banal na hapunan, no, para alalahanin, no, ang kanyang ginawa doon sa krus, no, hanggang sa kanyang muling pagbabalik. So tinapay po ay simbolo ng kanyang katawan at ang katas ng ubas ay simbolo ng dugo ng ating Panginoon. So tuwing ito po ay kinakain natin at iniinom, ating po pinasasalamatan ng Panginoon sa kanyang ginawa sa krus, no, na pagkamatay upang mabayaran ang ating mga kasalanan, no, upang makatanggap tayo ng kapatawaran, no, at kaligtasan. At ito rin po ay paalala sa atin na ang Panginoon po ay muling babalik. Sabihin, meron po katapusan, no, ang ating kasaysayan, no, katulad din po ng meron itong simula. No, at ang Panginoon po sa kanyang pagbabalik ay kanya pong iaayos ang lahat, no, paparusahan ang makasalanan, no, at ang kanyang mga anak, no, ay ililigtas. At yun ang kanyang gusto. Kaya ang gusto niya, ang lahat, no, ay makabalik sa kanya bilang kanya po mga anak. So, alalahanin po natin ang ginawa ng Panginoon doon sa krus. Taas po natin ang tinapay. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Gawin po natin. Taas po natin ang katas ng ubas. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, in remembrance of me." Gawin po natin. Mag-close po tayo sa panalangin. Salamat po aming dakilang Ama sa napakagandang umaga na binigay niyo po sa amin. Salamat po sa bawat isa na nakasama po ngayon sa amin nga pong sama-sama na pagpupuri, pagsamba, pag-aalay, Panginoon, Lord, ng aming mga buhay sa umaga pong ito. Salamat, Lord, dahil patuloy niyo kaming tinatanggap, Lord, at patuloy ka naming nararanasan, Panginoon, sa tuwing kami nga po ay sama-samang umaawit, nagpupuri, Panginoon, nakikinig ng iyong mga salita, nagpapalakasan po sa isa't isa. At muli, Lord, sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, dalangin po namin ang iyong patuloy na pangunguna, paggabay sa amin, Lord, sa buong isang linggo. Lord, samahan niyo po kami, patuloy na pagkalooban ng kalakasan na nagmumula sa iyo. Gabayan niyo po kami upang patuloy namin maranasan, Lord, ang kagandahan ng buhay na inilaan niyo po para sa amin, Lord, na iyo po mga anak. Purihin ka nga po sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay. Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing His will. And may He work in us what is pleasing to Him through Jesus Christ, to Him be glory forever and ever. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. God bless you. Sige po, bago tayo mag-iwahiwalay, sama-sama po ulit nating pasalamatan ng Panginoon. Pagmasdan tayo ng pamahal.
Ama. Papuri sa Panginoon! Ayan po, God bless po sa lahat.